Makakaiwas pa ba talaga tayo sa matinding sakit at karamdaman? Ngayong oras na to, sagutin natin yan sa mga katanungan at sa mga paulit-ulit. Talagang ayaw na ayaw talaga nila na tamaan talaga ng sakit hanggat maaari ay makaiwas talaga sila. Malabo na po tayo makaiwas. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Makakaiwas ka ba? Pakinggan niyo ako mabuti Paano ka makakaiwas sa sakit kung isa ka sa mga kababayan natin na walang physical mobility, walang exercise? Makakaiwas ka pa ba talaga sa sakit kung ikaw yung isang workaholic, laging puyat? Workaholic, laging puyat, halos wala ng panahon sa socialization. Makakaiwas ka pa ba sa sakit? Ikaw ay laging bisyo, party-party, yosis, alak, di ba? Makakaiwas ka pa ba kapag lagi ka lang nakaupo, nakahiga, pag nakatapos kumain, upo, higa, wala na talaga, talagang laki-laki na ng tiyan. Makakaiwas ka pa ba kapag ikaw yung tipong tao laging mahilig sa matatamis sa pagkain, yung mga high carbs, processed food? Kung doon sa mga binanggit ko na yon ay isa ka, huwag ka na magtaka. Huwag mo nang pahirapan ng sarili mo na sagot na yung tanong mo. Hindi ka talaga makakaiwas talaga sa sakit. Never. Hindi ka talaga makakaiwas talaga sa sakit. Sapagkat isipin mo naman, huwag na nating lokohin yung sarili natin. Paano kapag makakaiwas sa sakit? Yung mga binanggit ko na yon, napakalala na nun. Tapos you're expecting na aasa ka lang sa pag-inom ng food supplement, gamot, and sa mga vaccine, tapos iisipin mo na hindi ka basta-basta matatamaan ng sakit. Wala pong ganun. Sapagkat, tingnan mong mabuti sa hangin nilalanghap pa lang natin. Kapag isipin mo yung direct to sunlight, tinamaan yung kwarto mo na nagsisirculate yung hangin, isipin mo yung dust, isipin mo yung ikaw ay nasa lugar, lalo na sa Manila, isipin mo yung hangin na nagsisirculate. Ang tindi ng mga chemical, mga nalalanghap mo na usok. Isipin mo na lang pumapasok sa katawan mo. Vape, sigarilyo, tambutso, yung usok ng tambutso, malalanghap mo, tapos exposed tayo sa radiation, cellphone tayo ng cellphone, ano pa, sa mga processed food, sa tubig na ating iniinom, di ba? Hindi natin sigurado kung talagang safe ba talaga yung mga iniinom natin na tubig na punong-puno ng may mga chlorine, chemical. Tayo pa naman mahilig uminom sa mga bottled water. Alam natin na hindi talaga safe yun. At kung titingnan mo yung surroundings na meron tayo, yung environment na meron tayo naman tayo, ikaw mismo, sa nakakapanood ito o makakapagsabi, how healthy. Kaya kung hindi mo talaga babaguhin yung way of eating mo, yung daily basis na ginagawa mo, yung daily routine mo, the question is, makakaiwas pa ba talaga tayo sa matinding sakit at karamdaman? Ako na po yung nagsasabi sa inyo, may tsansa pa, may pagkakataon pa. Sapagkat kung hindi natin sisimulan, kailan pa? Kapag putol na yung paa, may katarata na, hinihika ka na, may sugat ka ng hindi gumagaling, may damage na yung kidney mo, dinadialysis ka na, umiihi ka na ng dugo, ang dami ng mga health conditions, saka pa lang ba? So ako na po yung nagsabi sa inyo, napakahirap, lalo na kung wala kang aasahan, yung talagang pagkita mo lang ng pera ang magtutustos sa kalusugan to ma-extend ng buhay na meron ka. Wala kang mautusan na lumapit sa mga politiko o sa mga kaibigan mo at ikaw lang talaga yung aasahan mo. Nako, napakahirap po yan. Kaya ngayon pa lang, sagutin mo yung katanungan, Coach, makakaiwas pa, may chance sa baba na makaiwas sa mga sakit karamdaman. Lagi mo tatandaan,
Everything start with you. Kung di mo sisimulan, walang mababago. In the near future, alam mo na yung possible na pwede mangyari sa'yo. Think about it.